kumbaga, tatak Duterte. Dahil pulisiya nyo rin yan, tama ba, sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba, natawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair. Nahiya siya dun eh. Nahiya siya dun. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At ire-react natin itong nakakatawa na kaya pala, no? Sa totoo lang sa totoo lang. Kaya pala hindi tumatalab yung mga pambabatikos, hindi tumalab yung kanilang panggigipit ni Duterte. 'Di ba? Kasi nautakan sila ni Duterte, no? Imagine, how many congressmen and representatives ang nandyan sa Tuwadcom sa hearing, 'di ba? Marami sila. Pero ni isa sa kanila wala pong nakatumba kay Duterte. Okay? At itong ipapakita ko sa inyong video ngayon, ito yung kay Brosas, okay? Na pinahiya ni Duterte itong si Brosas, okay? You are not an investigator. This is not an inquisition. So, doon pa lamang, doon mo talaga makikita na mautak itong si Duterte, mas may alam sa batas, at yung mga kongresista na yan, nagpapanggap lang yan sila na marunong sila. Pero sa totoo naman yan, hindi yan mga marunong. Naggaling-galingan lamang sila. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin. Yung dalawang topic mamaya, okay? I-re-react natin yung pinahiya ni Duterte itong si Arlene Brosas. Okay? So, pero bago ang lahat, bago natin i-re-react natin itong dalawang topic natin, no? Tulungan nyo po ako na help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, una nating i-react. Ngayon, nakikita natin na doon sa Tuwadcom hearing na yan, ni isa sa mga kongresista, ni isa sa mga representatives, walang isa sa kanila ang nagpatumba kay Tatay Digong. Actually, sa totoo lang, yung sinabi niya kay Abante, Abante, susunod talaga ako sa utos mo, si Abante, di ba? Kasi nire-respeto daw ni Duterte itong si Abante. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, sa opinion ko doon, sarcastic yun eh. Akala siguro ni Abante, ang sinabi ni Duterte sa kanya, totoo yun. Si Duterte talaga, respeto kay Abante. Kasi, syempre, pastor si Abante. Syempre, ang mga binitawang salita ni Abante, patungkol po sa Panginoon, Biblia. Sino pa namang hindi re-respeto niyan? Syempre, re-respeto si Duterte ni Abante. Pero buong akala ni Abante na natakot si Duterte sa kanya. Hello, utot mo. Pinaglaruan ka lang ni Duterte? Abante? Isa pa itong si Paduano. I never thought that galit na galit si Paduano, high blood na. Sinabihan siya ni Duterte na, so takot ako sa iyo. Akala naman ni Paduano, takot na takot si Duterte sa kanya. But in fact, si Duterte po, pinaglalaruan lang kayo. Hindi mo ba yan alam, Paduano? Yung sinabi ni Duterte na takot siya sa iyo, pinaglalaruan ka lang. Reverse psychology yun eh. Akala niya, takot si Duterte sa kanya. Well, the way I understand it, reverse psychology yun. Hindi po takot si Tatay Digong sa inyo. High blood ka nga eh. Totoo yan. Sige, panoorin natin itong example ng mga kongresista na mga example ito na si Duterte po pinangaralan itong Tuwadcom. Dahil walang alam eh. Walang alam. Pinangaralan. Ito, si example dito, si Brosas. Napahiya si Brosas dito.
Congresswoman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa aking oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganun. Ano? Respeto naman sa ating... Akala siguro ni Brosas, no, na makukontrol niya si former President Duterte dito. Kasi ito yung first round siya yung unang magtatanong ni former President Duterte. Akala niya, sa unang round, sa unang tanong, akala niya makokontrol si Duterte. Pero tingnan nyo, paano pinahiya ni Duterte itong si Brosas. Play. And sana po concise sa pagsagot. Kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot. At mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation. Kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon Kaya sana po ganun yung ano. No? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Simple lang daw yung tanong niya. Pero ayaw niya na magpaliwanag si Duterte. Gusto niya yes or no. Yan, Mr. Chair. First, yung observe decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yon. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full... Ang daming kadramahan, no? Gusto niya, si Duterte, will look into the eyes itong, ay nako, gagamitin nyo pa itong mga taong ini-invite nyo na mga taong sinabi nyong mga biktima ng war on drugs. Gagamitin nyo pa sa media, ipakita nyo na parang, that's one way of saying na kaawain Hindi maganda yung ginawa ni Brosas. Gusto niya kaawaan itong mga well, nakakaawa kasi nawawala yung kanilang mga meaning namatay po ang kanilang mga kamag-anak dito sa war on drugs. Pero hindi sa ganyang bagay, Brosas. Kung gusto nyo talagang tulungan itong mga biktima di umano sa mga AGK na ito, magsampa kayo ng kaso doon. Tulungan nyo itong mga kaso nila. Hindi dito ihaharap nyo kay Pangulong Duterte. Mali yan. Ang pagharap po ni former President Duterte dyan ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili dito sa mga akusasyon ninyo. Pero wag yung gamitin itong mga resource person na ito na di umano mga biktima ng EJK, wag yung gamitin para kaawain ito sa taong bayan at sa media. Sablay po yun. Kung gusto nyong tumulong sa kanila, tulungan nyo doon sa korte magsampa ng kaso. Legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair. Mr. President, can you... What's the question? What is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, Nagbigay siya ng... Nagtatanong siya kay Duterte pero wala namang question. Anong tawag mo doon? Gusto lang niya sabihin na si Duterte ang nakakaawa itong mga biktima dito. Yun lang. Wala siyang tanong, Wala siyang... Sinabi pa nga ni Duterte, what's the question? What's the question? Very obvious yung script niya, paninira lang. Kaya walang tanong. Naninira lang. totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko.
yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan din ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? of the- Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, Nahiya siya dun eh. Nahiya siya dun. tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko na... Yes. Point of order. Suspended. You are not an investigator. Totoo eh. Di ba? You are a mambabatas. Nandyan po kayo para gumawa ng batas. Hindi ka investigator. Oh, tumatawa na lang siya dahil napahiya na eh. Di ba? Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime. So please, let's take time to come. Hindi talaga nila matutumba si Duterte. Hindi papayag si Duterte na kukontrolin nyo siya. Okay? Bakit? Paansirin nyo ng yes or no? Ano ka, police? Things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What is sorry, your personality, Your Honor? if I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is Your in the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman